Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 po ng Mayo, 2026 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:17 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado, kaya medyo late ako ng mga 45 minutes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay gusto ko pong i-discuss itong kasalanan na ginawa ni Alan Peter Cayetano. Opo. Ang title ko po ngayon ay ang kasalanan po ng mga fallen angels ay ganyan kay Alan Peter Cayetano. Did not maintain their own position. Yan po. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Mahirap mong iugnay ito, pero sisikapin ko po Pero pag natapos ko siguro ay maintindihan nyo kung ano ang ginawa ni Alan Peter Cayetano. Uulitin ko yung kasalanan ng mga fallen angels ay ganyan na ganyan sa ginawa ni Alan Peter Cayetano. They abandoned their abode, o yung posisyon nila, inabandon nila. Opo. At yan nga ang ginawa ni Alan Peter Cayetano. Always changing, always inaabandon niya ang trabaho niya . Yan po inabandon niya ang kanyang kasunduan doon sa NBI agent. Hindi ba? Si Direktor, Matibay ba yun? Ay nakipagkasundo siya. Hindi ba? Na siya ang custodian. Custodian na lang, wag na yung protective custody, wag na yung custodian. Ay bakit isang araw lang o 2 araw lang nilayasan na niya? Hindi ba? Ayan po ganyan po ang evil, ganyan po magtrabaho ang evil. Hindi nila pinapangatawanan yung trabaho nila. Trabaho yun na bagamat wala yan sa batas na ang senador ay pwedeng maging protective custody o custodian. Ito pala nakipagdebate po ako kahapon doon sa nilusob po ako ng mga DDS . Opo, ito rin ang topic ko. Kasi ang sabi ko, iba po ang protective custody ni Madriaga. Witness po yun, sabi ko. Ito ngayon si fugitive po ito. O may aresto, may arrest warrant galing sa ICC. Hindi mo pwedeng bibigyan ng protective custody yan. Sabi ko, ay nilusob ako ng mga DDS, ay bandang huli, hindi na sila maka-answer. Kasi ang sabi ko, si Madriaga po ay nasa kulungan. Ngayon, nagboluntaryo siya na magbigay siya ng mga impormasyon patungkol kay Sara. Kasi gusto niyang gumanti kasi pinabilanggo siya ni Sara at saka ni O hindi tumulong si Sara nung nakalaban niya si Harry Roque, hindi ba? O pinabilanggo siya, ay gaganti yan Ayan na nga, gumanti siya. Ngayon, binigyan siya ng protective custody ng lower house. Pwede yan. Kasi may impormasyon At mahalaga yung impormasyon ay hindi nila masagutan Iba ito si Bato de la Rosa. Wala yang sa batas. Pero nga pinayagan. Kasi yun ang iginigiit ni Cayetano na siya ang gaganap o ang Senado ang gaganap ng protective custody. Ay kung sinabi mong custodian ka,
ay dapat pangalagaan mo yan. Para lang isang tao yan na hinuhuli, ay ikaw naman ay magiting na tao, o sige, huwag nyo nang hulihin yan, dito na lang sa bahay ko yan. Pero pag gusto nyo siyang mag-report sa opisina nyo, dadalhin ko siya. Ganun lang po yan eh. Napakasimple po yan, hindi ba? At kung minsan, pinapayagan yan. Hindi ba? Ang dami pong ganyan. O kaya, may tinatawag tayo na bail o yung piyansa. Ganun lang yan eh. May hinuli dyan, ay ikukulong na. Ay ngayon, ay papiyansahan. Hindi ba? Ganun lang po yan. At kung papiyansahan at kung hindi mo maiharap yung fugitive o yung pinansyahan, ay kukunin yung ari-arian mo eh, hindi ba? Ganun lang po yan. Ay bakit ito ngayon si Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, hindi ko naman kanya siya mapigilan umalis dahil wala namang local arrest warrant. Ayan po eh, hindi ba? Ay di dapat noon pa na sinabi yan. Nanluluko talaga eh. Kaya galit na galit ang mga tao. Kasi hindi lang si Matibag ang niluko niya, buong Pilipino po, buong sambayan ng Pilipino, at pinagtatawanan na tayo sa buong mundo. Yan po ang problema dyan. At yung mga OFW, kung ito po ha, kung isusulong yan ng Senate President na walang kwenta yung arrest warrant ng ICC, sisilanan po ang mga OFW natin. Yung mga kapitan ng barko, baka aalisin na rin yan. Ay kasi hindi tayo sumusunod sa international rules eh, hindi ba? Sisilanan na yan. Maari yung mga sweldo ng domestic helper, ibababa na yan. Kasi nga, umalis na kayo dito. Hindi naman kayo sumusunod sa international community eh. Ganon po ang mangyayari dyan. Delikado po yung ginagawa ni Cayetano. O baka kung uutang tayo, ang sasabihin ng magpapautang sa atin, at tataasan ko ang kanyan, interest. Bullshit kayo. Hindi kayo sumusunod sa international law. Ngayon, ang may problema dyan, si Bongbong. Kasi siya ang executive eh. Si Cayetano ay legislative lang siya. Ayan po eh. Iyan po ang mangyayari dyan. Hindi ba? Kung nasa sakuna tayo, halimbawa may tsunami, ay yung tutulong sa atin na bansa, ay tika muna, bakit natin tutulungan yan? Ay si Cayetano, ayaw niyang i-recognize ang international law eh. Ayan po eh, hindi ba? At sino ang talo dyan? Di Pilipino na naman, nang dahil lang kay Cayetano. Buwisit yan, hindi ba? Ayaw kong gumamit ng salita ng hindi maganda, pero wala akong salita na magamit eh. Hindi ba? Sige. Balik tayo. Ano ba yung kasalanan ng mga fallen angels? Ano yung kasalanan nila? Ha? Ito ha, basahin ko pala muna ito, hindi nila inalagaan, nilabasan nila ang kanilang proper domain. Ito naman si Alan, mag-apply bilang isang custodian ni Bato, pero nilabasan niya. Hindi ba? Parehas eh. Pumayag ang NBI sa request niya na gawin siyang custodian ni Bato, pero hindi niya tinupad ang kanyang pangako o yung kasunduan. Alam nyo, wala namang batas eh. Hindi siya lumabag sa batas kasi nga kasunduan ang inilabag niya. May kasunduan sila eh. At nakasulat po sa Biblia, hindi ko nababasahin kasi kabisado ko po eh. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Paul, I am talking in human nature, sabi niya. Ano yun?
if there is an agreement and the agreement is ratified, no one can annul or no one can add or subtract. Sabi ni Paul, naratify na kasunduan na and it is honored by God. Ino-honor po ng Diyos yan. Ulitin ko yung kasunduan nila, wala sa batas yan. Kasi wala naman sa batas na ang isang fugitive ay pwedeng kupkupin ng senador Wala yan. Kaya nga lang ay courtesy siguro o kaya ay yung recognition of authority o yung honor, hindi ba? Ino-honor nila yan. Ay bakit inalisan niya? Ayan po At ito na ngayon ang ibibigay ko na totoo po yan nangyari sa angels, sa mga fallen angels. Ito po Jude 1:6. Jude 1:6. Ayan po, nababasa nyo, hindi ba? Basahin nyo at ipapaliwanag ko, hindi ba? Pero 2 beses kong babasahin para maliwanag. Na yung ginagawa ni Cayetano, nilalayasan niya ang responsibility niya. Yan po ang ginawa ng fallen angels. Okay. And the angels who did not keep their proper domain. Ayan po but left their own abode. Hindi ba? Nilayasan nila. Hindi ba? Nilayasan nila o nilabasan nila ang kanilang yung posisyon o yung kanilang ano ba tawag dyan? Obligasyon. Hindi ba? Ayan po He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. Ayan po ni-reserve na sila para sila ay parusahan. Hindi ba? Naka-reserve na yung mga fallen angels. Wala nang pag-asa yan Yung mga fallen angels kasi wala silang manonobos. Wala silang tagapagligtas. Kaya yung mga fallen angels, inaabangan nila, they want to look into paano ililigtas ni Jesus Christ ang mga tao. Inaabangan nila yan. Kasi sila wala na mga fallen angels. At yung nakasaad dito, they left their abode o they left their proper domain kasi nga ang mga angels po, hindi lang natin nakikita o hindi lang natin alam, ang tawag sa kanila, gatekeepers. Dati, o yung may mga propita na ang tawag sa mga angels ay gatekeepers. Naandyan lang sila sa kalawakan yan. Nagbabantay dyan. Nakatalaga sila dyan. Ay ang ginawa nila ay inalisan nila yon. Parang ganyan kay Cayetano, hindi ba? Custodian ni Juan, inaplayan niya Inaplayan lang niya. Ay bakit pagdating kinabukasan ay iba na ang sinasabi niya? Evil po yung ganyan. Hindi ba? Na ginawa na ng mga angels yan. Aywan ko lang kung ito si Cayetano ay nai-influensahan ng evil spirit. Hindi ko lang alam. Pero yan ang ginawa ng mga fallen angels. At ngayon, marami ang nagsasabi, ang mga fallen angels ay yan yung mga evil spirit. Na kung minsan ay nai-influensahan ang mga tao o nakokontrol o kaya napoposes. Hindi ba? Tignan nyo po kung magsalita si Cayetano, kung magsinungaling, hindi ba? Parang baliwala lang sa kanya, hindi ba? In-interview siya doon sa Al Jazeera. Ang sabi niya, lahat daw nung pinatay, yung pinagpapatay, aywan ko kung ilan yung, kung 30,000 na pinagpapatay, yung pinag-uusapan nila, lahat daw yung nanlaban. Ay, ang sabi nung Al Jazeera, sabi niya nanlaban? Oo, kanya, nanlaban. Kaya nga kasangkot yan Yung unang listahan, kasangkot yan doon sa kakasuhan sa dahig. Ay kaya lang marami na ay siguro tinanggal-tanggal na sila. O kaya second batch. Ayan po hindi ba? Ang sinabi niya, nanlaban. Ay hindi maniwala yung tao Paanong malalaban yan? Hindi ba? 30,000 na nanlaban? Ayan po Ngayon, pero ito nga binasa ko na, they did not keep their proper domain. Yung mga fallen angels.
nilayasan nila ay simple ay ikaw ang mag-hire ng gwardya, hindi ba? Mag-hire ka ng gwardya, security guard. Nakapusti siya doon sa gate o doon sa pintuan. Tapos inalisan niya. Hindi ba? Hindi magagalit ka, hindi ba? Ganun lang po yan eh. They did not keep their proper domain or they left their own abode. Pero hindi lang yan ang ginawa nila. Ito po ha, ako ayaw pong maniwala dito nung nilitsure ito ng pastor namin sa Saudi. Ay, hindi ako naniniwala dyan, sabi ko. Pero habang binabasa ko ang Biblia, ay naniniwala na ako. Ngayon, naniniwala na ako. Ito po ang ginawa ng mga fallen angels. Genesis chapter 6, verse 1 hanggang 4. Ito po ang ginawa nila. Pero hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Magbasa kayo, magsaliksik po kayo. Katulad nga na ang sinasabi ko, nung una kong narinig ito, hindi ako maniwala. Although na may experience ako, nung bata ako, may kwan doon sa amin, yung mag-asawa, hindi nanganganak. Ay after siguro matagal na panahon ng anak, pero anak ng syokoy. Anak ng syokoy. Kaya nga, ay totoo po yan, ay eyewitness po ako doon eh. Anak ng syokoy. Hindi nabubulok. Patay na, pero hindi nabubulok. Anak ng syokoy nga eh. At pinagkaguluhan po yun. Pinagkaguluhan. Kasi nga, pinapalibing na ng munisipyo. Ay ayaw nung magulang. Pero pinalibing din. Ngayon, ay hinukay nung ama. Hinukay niya kasi buhay ka niya itong anak ko. O, inuwi niya ngayon doon sa bahay niya. Pinagkaguluhan. Ngayon, ay kinuha ulit ng mga pulis at sige, gawan na lang ng kwan yan, yung sanctuary dyan sa simenteryo. Doon na, dinayo na ng mga tao. Pero after a while, wala na. Siguro after 1 or 2 years, wala na. Hindi na siguro epektibo yung kapangyarihan ng syokoy. Ayan po, hindi po nabubulok eh. At ang daming dumadayo, ibang lugar na dumadayo eh, para makita eh. Oh. Ayan po ano. Now, Genesis 6, Chapter 6, verse 1 and 4, Now, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they took as wives whomever they chose. Nag-asawa po yung mga fallen angels. Opo. Pero ang nakasulat dito, the sons of God. Kung minsan po kasi, may mga ibang propeta, ang tawag sa mga angels ay sons of God. Ayan po. Tinatawag po ang angels ng ibang propeta, katulad dun sa Job. Tinawag po yan eh, na sons of God. Yung mga anghel. Ay kaya nga ito, ay the sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they took as wives whoever they chose. So the Lord said, ay simple, ay espiritu, mag-aasawa ng human, ay iba po ang resulta niyan, hindi ba? Iba ang resulta, which is round counter doon sa plano ng Diyos, na kung human ka, manganganak ka ng human. Kung kalabaw ka, manganganak ka ng kalabaw. Ay ito hindi ba? Isang espiritu nagpanggap siguro ng tao at nag-asawa ng mga babae. Ay ayan po hindi ba? Ay anong anak yan? Ay nakarecord po yan sa Biblia. Anong nangyari doon sa mga anak nila? Kaya nga ginulaw ang daigdig. Ang sabi po ng Panginoon, so the Lord said, my spirit will not strive with men forever, for he is in dead place.
and yet his days shall be 120 years. Ayan po ang sinabi ng Panginoon dito sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Kaya ginunaw po ng mundo nung panahon ni Noah ang ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pinatay niya lahat ng mga tao kasi nga yung mga anak ay kwan na po may mga kapangyarihan na po Hindi ba? Hindi tinatalaban ng punyal, hindi ba? Saksakin mo, hindi tatalaban ng punyal. Ay di gulo yan, hindi ba? Hindi ba? Malalakas o kaya nagiging higante. Ayan po wala nang kaayusan. At hangga dito kay Gulayat, mayroon pang higante. Yan ang pinag-aaralan ngayon ng mga Bible scholar. Bakit umabot kay Gulayat ang higante? 10 feet po yun 10 feet ay consider na higante. Ay ang sabi nila ay naisalin lahi. Ay huwag na nating i-discuss yan. Basta ang sinabi po dito ng Panginoon, my spirit will not strive with men forever, for he is in dead place, and yet his days shall be 120 years. At bagamat nung panahon ni Noah, ang mga tao ay umaabot ng 900 years, binabaan po yan ng 120 years. Pero may bahagdan, hindi ba? 700 years, 600 years, 500 years, hanggang ngayon, umabot na tayo sa, may umaabot pa ba ng 120 years? Wala na Hindi ba? 90 years lang kwan na Kung buhay man yan, ay talagang pa-retire na yan. Hindi ba? The average life of life is 70 years old. And for a reason of strength, it will reach 80. But after 80, all is agony. Hindi ba? Nakasulat po yan sa Biblia Ayaw nang mabuhay kasi nga ay masakit na ang lahat Hindi ba? Uugod-ugod na o nag-a-Alzheimer na. Ayan po Ngayon ay balikan natin. Ano ba yung ginawa ni Alan Peter Cayetano? Ay iniwan niya yung katungkulan niya na siya ang nag-request. Kaya nga manluluko yan Sinabi niya na ako na ang kwan, ako nang aako dyan. Ako na ang bahala dyan, ako na mag-custody dyan. Pero, aywan ko lang kung ano ang usapan nila ni yung NBI director, kung gaano kaganda yung usapan nila, hindi ko alam. Pero, understood yan, pag nag-apply ka ng custodian, ay i-custody mo yan. Ay iniwan niya, hindi ba? O pinalayas niya. Tapos sasabihin niya, wala kanyang, naku po, parang ito rin yung si Martires, walang batas, sabi niya, na nagsasabi sa akin na yung pag-dismiss niya ng kaso kay Joel Villanueva, dinismiss niya o binaliwala niya na ipresenta sa media. Ay wala nang batas, ay kung lahat ng gusto mo gagawing batas, ay kulang po ang tinta. Kulang ang papel kasi nga yung kaisipan ng tao, yung kalukuhan po ng tao, nakasulat po sa Biblia, walang hanggan. Wala yan. Yung pilosopo ito si Alan Peter Cayetano Ang pilosopi niya, wala daw local court order. Ayan na nga Pero sinabi ko na, kung ipipilit nga yan, hintayin natin ang 1 taon, ipipilit niya yan. Kahit na hindi siya kasuhan ng ICC, hindi siya kakasuhan. Pero lahat ng mga member ng ICC na halos aabot ata yan ng 200 countries, sisilanan ang mga Pilipino dahil sa kanya. Opo. Magsasama-sama yon. Hindi na tayo tutulungan. Kasi nga, si Alan Peter Cayetano, ang sabi niya parang sinasabi niya, walang kwenta yung ICC. Ay bakit? Bakit niya sinasabi yan? Ay ganun po yan Kung magsalita yan, kung magsinungaling yan, ang nakasulat po sa Biblia,
if he speak lies, he speaks on his own. Siya lang, hindi ba? Wala naman nagsusugo sa kanya eh. Siya lang, kasi nature niya. Sabi po sa Biblia, because that is his nature. Ayan nga. At dinescribe doon, yung si Satanas is the father of lies. Aywan ko lang kung na-influensyahan ito. Hindi ba? Tingnan nyo po kung magsinungaling. Kaya nga doon sa LIDAC ngayon, yung LIDAC, yung magbi-meeting si Marcos at saka siya, kinancel na eh. Kinancel na pala eh, di ba? At may balita na papalitan na rin si Alan Peter Cayetano. Papalitan na yan. Baka sa Monday, hindi ba? Simple, lulukuhin lang si Marcos yan eh, hindi ba? Kung ano-ano na naman ang sasabihin niya eh. At palagay ko, tama yung mga analysis ng mga vloggers ngayon. Ay bakit ka magipag-usap dyan? Hindi naman lalaki magipag-usap yan, sabi nila. At lulukuhin lang si Marcos yan. Kaya nga siguro, tama yung ginawa ni Marcos, kinancel na niya. Ay hamak mo, magkakamay sila, maghaharap sila, o magbubulahan sila, iba na naman ang sasabihin yan, hindi ba? Iba ang sasabihin yan. Kaya ayaw na makipag-usap sa kanya ni Marcos, ni Bongbong, hindi ba? Reasonable naman, hindi ba? Kasi nga yung NBI nga ngayon, kinukuha nga yung footage ng CCTV. Ayaw niyang ibigay Ayaw niyang ibigay kaya nga ganyan Nangako siya, pero balikan lang natin po at masarap pong ipaliwanag paulit-ulit nangako siya na siya ang custodian. Hindi ba? Bakit pinalusot niya? At ang delikado po dyan, hindi siya Ang delikado po dyan, kung ang pag-uusapan natin ay yung pag-escape ni Bato de la Rosa, ang delikado dyan ay si Robin Hood Padilla. Kasi nga, ang alam ko, kung may sasakyan na ginamit, doble ang kanyang kaso mo. Pinatakas mo yung fugitive. Mabuti sana kung inihatid lang niya ng personal hanggang gate. O kaya sa hamburger, hindi ba? Burger King. Para kakain lang. Ay hindi ginamit ang sasakyan Parang cyber libel po yan. Mabigat kung naninira ka ng tao, gamit mo ang computer mo, mabigat po ang parusa dyan. Ito naman, may getaway car at yung, hindi ko na uulit-ulitin mabigat po ang parusa dyan. Kaya nga ito si Alan Peter Cayetano, ito clever. Hinayaan niya na si Robin ang maghatid. Ay simple ang kakasuhan dyan, yung tao o person of interest, yung kahuli-hulihang kasama. Kasi yun ang tatanungin kung isinakay niya sa airport. O kaya kung saan-saan sila pumunta, hindi ba? O kaya para siguraduhin na sumakay ng airport. Hindi ba? At hindi lang yun. Hindi lang yun. Palagay ko ito si Robin Hood Padilla, magtatago ito kung kakasuhan ito ng simple, dati ng yan Dati ng trigger happy yan tatakbo ito. Parang ganun sa, maalala ko, kaya siya nahuli ng yung marami siyang baril, doon sa Angeles po, sa Angeles City, sa Pampanga. Nakabundol yan ng bindor. Aywan ko lang kung balot bindor. Yung balot bindor dyan, may mga organisasyon dyan. Hinabol siya. Hinabol din siya ng pulis. Ayun, nakita yung baril niya sa sasakyan niya. Ganun po Kaya hindi responsible yan. Dito po, pag nakabundol ka, tatanungin mo yung tao, nasaktan ka ba? O dadalhin mo sa ospital. Yun tinakbuhan niya Hindi ba? Hindi ba? Palagay ko ito ngayon, kung makita niya na dehado siya dyan, delikado yan na magtago din yan. Plus pa kung talagang ipupursigihan na
siya ang nakita ng mga tao sa airport at nakalag out naman sa sa Senado. Hindi ko lang alam kung nagbalat kayo ito baka nagsuot ng babae pwede naman yun hindi ba? O kaya itinago niya doon sa likuran ng sasakyan niya. Ay yun na nga Kaya nga kakasuhan yan palagay ko at magtatago yan. Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Huwag niyo pong kalimutan yung mga fallen angels, they left their first abode. Binigyan sila ng kapangyarihan Binigyan sila ng posisyon, binigyan sila ng obligasyon, pero hindi nila pinangalagaan at nag-asawa sila ng mga babae. Ayan po, nakasulat hindi ba? Pero bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. Ganyan din po ang ginawa ni Alan Peter Cayetano. Ay nakipagkasundo siya bilang isang kustodyan, pero pinalaya niya. Di kalukuhan po yan. Kaya nga, ako nananalangin ako, napalitan na yan. Kahit na si Subiri, okay na sa akin yan. Hindi ako fan ni Subiri, pero mapalitan lang yan. Sige po at hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.